Good day, I am here to teach you how to install VirtualBox. So first is search VirtualBox, then click the, as you can see in the illustration, click the Oracle VM VirtualBox. Then, as you can see in the page, left side, downloads. Just click the downloads and pag tapos i-click, makikita nyo yung download VirtualBox, VirtualBox binaries, VirtualBox 7.0.18 platform packages. Makikita nyo doon yung window host. So, ayun po yung i-click nyo, window host. Pagka-click, wait nyo ma-download. Pagtapos ma-download, ira-run nyo. Ayan. Pag na-run nyo, makikita nyo yung window ng Oracle in VM VirtualBox. Welcome to the Oracle VM VirtualBox 7.0.18 Setup Wizard. Tapos ine-next nyo po. Tapos pagtapos po nung sa welcome, ine-next nyo rin po. Next lang po ng next. Tapos may iintayin po ulit kayong ma-download. And so, pagtapos na po ma-download, yan, makikita nyo po dun sa Windows ng VirtualBox, Oracle VM VirtualBox 7.0.18, installation is complete. So, click nyo lang po yung finish. Yan. Pagka-click nyo po ng finish, ayan, makikita nyo na po yung system na may tools, may add, settings, tas new. Tapos, pag na-install nyo na po yung VirtualBox, to install Ubuntu, create new tab, then type in Ubuntu. Click the first link, then select the checkout or alternative downloads link. Scroll down and choose the Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish. This will take you to a new site. Select again the first link, Ubuntu desktop image. It will be visible on the downloading site, then wait until it finished. So, after po natin ma-download yung Ubuntu, open lang po natin si VirtualBox. Then, after po natin siya ma-open, may lalabas po dun sa screen na new, add, setting, and start. Pindutin lang po natin si new. Then, after natin ma-click si new, may lalabas po sa screen na nakalagay virtual machine name and operating system. Then, meron po dong name, folder, ISO image, and basta meron po dong mga kailangan lagyan. Dun po sa name, lalagyan nyo lang po yung gusto nyong ilagay na name. Sa folder, select lang po kayo kung saan nyo gusto mag-save na folder. Then sa ISO image, click nyo lang po siya. Then, after nyo po maklik, lalabas po dun sa screen yung para po siyang file. Then, sa download, click nyo po yung download. Lalabas po dun yung Ubuntu na din-download natin kanina. Select nyo lang po. Then, next. Next lang natin. Then, after natin ma-next, may lalabas po sa screen na unattended guest OS install setup. Dun po, pag pinindot nyo po yun, meron po dong username, password, repeat password, then hostname. Sa hostname, nakalagay na po dun yung Ubuntu.
Then sa username, it depends po sa inyo kung ano pong ilalagay nyo na name, kung papalitan nyo ba or hindi na. Then sa password, ganun din po. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong palitan or hindi na. Pero kung papalitan nyo naman po siya, kailangan po tatandaan po natin kasi mamaya kakailanganin po natin yung password na ipinalit natin kanina. Then after po natin mag-set up, type lang po yung password natin. Wait lang. After po natin na, next lang, then finish. Next. Then finish. Pag na-finish nyo na po, maglo-loading lang po yun. So, kailangan mahaba po yung pasensya natin dito kasi sobrang bagal niya mag-loading. Sa totoo lang. Lalo na pag yung device nyo is mababa. Wait lang po natin mag-install. Welcome to Ubuntu. After natin ma-install si Ubuntu, may lalabas po na VirtualBox 7.0. Then, tagal siya mag-loading, guys. Then, pag after niya mag-loading, ng sobrang tagal, may lalabas po dun sa screen yung, alam niyo po yung pag in-open po natin yung laptop or PC na kailan nire-require yung password, ganun po. Ilalagay niyo lang po dun yung password na sinet up niyo kanina. Then, punta po tayo sa files, sa documents, then gagawa po tayo ng folder name. Lalagay ko na lang po sa folder name yung surname namin ng aking mga groupmates. Then, click po natin yung create. Ayun na, lumabas na siya sa screen. Drag lang po natin siya. Open po natin yung Office Writer. Gagawa po tayo ng document. So, ang ganda ng Ubuntu kasi para din siya, alam niyo, para siyang PC sa loob ng PC. Ang cute. Then, after na, save lang po natin yung document. Lagyan po natin ng name, thank you letter. Then, after that, save lang natin. Open po ulit natin yung files. Punta po tayo sa document. Drag po natin yung ginawa po, yung sinave po natin na document dun sa folder na ginawa natin kanina. Click natin. Check natin kung nasa loob ba siya. Open. Nandun siya. Nasa loob siya ng folder. So, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Ubuntu, yung para siyang, pwede mo siyang magamit. Katulad lang ng normal na application sa loob ng PC, yung mga Word, ganon. Pwede kang makagawa ng mga document. Like, gumagana siya na parang normal na PC lang. Pero, maninibago ka kasi yung sa loob sa PC mo, meron pang another PC. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Thank you po.